Itago niyo na lang ako sa pangalang Monica. 23 years old, 5'3" ang height. Maputi at maganda ang katawan ko sa aking edad. Nais kong ikwento sa inyo ang aking karanasan. Isang parte ng aking buhay na hinding-hindi ko makakalimutan. Dahil sobra akong nagmahal, ngunit sobra ring nasaktan. Ganon siguro talaga ang pag-ibig. Nananahimik ka tapos biglang dadating para lang guluhin ang buhay mo. Ang saklap. Pero kahit ganon, hindi ako nagsisisi dahil sumaya naman ako. Umaasa na lang ako na balang araw, makakahanap ako ng lalaking muling magpapatibok ng aking puso. Nangyari ang lahat ng ito noong 17 years old pa lang ako. Grade 12 na ako that time. Nananahimik lang ang buhay ko noon kasama ang aking ama dahil wala naman na akong mama. 9 years old pa lang ako nang mawala siya. At simula nun, sa akin na itinuon ni Papa ang atensyon niya. Naisipan na lang niyang makipag-date muli pagkalipas ng 6 na taon. At makalipas lang ang 3 buwan, ipinakilala niya na sa akin ang babae. Mabait naman at mukhang mahal na mahal si Papa, kaya hindi ko na sila tinutulan pa. Simula nun ay lagi nang pumupunta ang babae sa bahay. Hanggang sa pagkalipas ng 4 na buwan, tuluyan nang lumipat sa amin si Tita Myla. 40 years old si Tita. 5 years ang tanda ni Papa sa kanya. Ayos naman ang lahat. Wala naman akong naging problema kay Tita Myla. At masaya ako na makitang masaya si Papa. Maganda ang takbo ng buhay ko sa nakalipas na ilang buwan. Hanggang sa isang araw ay biglang nagbago ang lahat. April noon at 2 weeks na lang ay bakasyon na. Sa wakas ay gagraduate na ako. Galing ako sa school. At pagdating ko sa bahay ay wala si Papa at Tita Myla. Naramdaman kong naiihi ako kaya agad akong dumiretso sa banyo. Walang pag-aalinlangan akong pumasok sa banyo, pero sa gulat ko ay may tao pala sa loob. Muntik na akong mapatili sa gulat. Dali-dali akong lumabas ng CR. Hindi ko alam kung bakit hindi ko nagawang magtatakbo palabas ng bahay. Maya-maya pa ay lumabas na ang lalaki. Hindi ko alam kung bakit imbis na matakot sa kanya, pagkaasar ang aking naramdaman. Nakatingin kasi ito sa akin at nakangiti pa. Mukhang nangaasar pa itong mokong na to. Namula tuloy ang mukha ko. Sino ka ba? Bakit andito ka sa bahay namin? Tanong ko sa lalaki. Ikaw siguro si Monica. Nakangiti pa rin ito sa akin. Pero bakit niya ako kilala? Ako si Miguel. Anak ako ni Myla. Anak ka ni Tita Myla? Oo. Hindi ba naikwento ni Mama sa'yo na may anak siya? Oo. Alam kong meron siyang anak. Hindi ko lang akalain na matanda na pala. Sagot ko naman sa kanya. Ouch! Grabe ka namang makatanda, iha. 24 pa lang naman ako. Malay ko ba? Bata pa kasi si Tita Myla. Hindi halatang matanda na ang anak. Masungit kong sagot sa kanya. Hala, inulit pa. Mukha na ba talaga akong matanda? Sa tanong niya ay sinipat ko ang itsura niya. Wow, in fairness, gwapo. Hindi masyadong malaki ang katawan niya, pero halata ang mga muscles. Napatingin ako sa baba. Huy, natulala ka na dyan. Naputol ang pag-iisip ko nang muling magsalita si Miguel. Nakangisi pa ito sa akin. Ewan, bahala ka na nga dyan. Sa susunod, ilak mo naman ang CR para hindi ka napapasok. Wika ko sa kanya sabay irap. Pagkatapos ay tumuloy ako sa kwarto ko. Bigla kasing umurong yung ihi ko. Pagkatapos kong magbihis ng pambahay, agad akong lumabas para puntahan ang kaibigan kong si Leslie na tapat lang ng bahay namin. Pero bago yun, umihi muna ako.
Nang papalabas na ako ng bahay, ay meron akong nakabungguan. Aray! Wika ko, pagkatapos ay tumingin sa nakabungguan ko. Naku, sorry Monica. Bigla-bigla ka kasing sumusulpot eh. Wika ni Miguel kaya napasimangot ako. Tumingin ka kasi sa dinadaanan mo. Naasar kong sagot sa kanya. Kararating lang nitong lalaking to, puro pamumuwisit na ang ginagawa sa akin. Sabi ko sa loob-loob ko. Oh, huwag ka nang magalit. Na-high blood ka na naman eh. Nakangiti na naman ito sa akin. Bakit ba laging nakasmile sa akin itong lalaking to? Umismid lang ako, pagkatapos ay tuluyan ng lumabas. Ewan ko ba? Naasar ako sa mukha ng lalaking yun. Gwapo naman, tsaka in fairness ang bango niya ha. Papalapit pa lang ako sa bahay nila Leslie ay tumitili na ito. Hoy Monica, halika dito bilis. Pagkalapit ko ay agad nitong hinablot ang braso ko. Monica, sino yung gwapo na yun na pumasok sa bahay niyo? At ang macho, nakakakilig naman. Ikaw ha? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Maingay na wika nito. Ang bilis talaga ng mga mata nito pagdating sa lalaki. Anak yan ni Tita Myla. Ngayon ko nga lang yan nakita eh. Sagot ko habang nakatingin sa bahay namin pero nasa loob na ang itinutukoy. Maya-maya ay dumating na sila Papa at Tita Myla at dumiretso na sa bahay. Wow! Ang swerte mo naman, makakasama mo pala si Pogi. Ipakilala mo naman ako sa stepbrother mo. Sira, hindi naman kami close nun no. Tsaka, for me lang ha. Hindi ko siya type. Wow! Totoo ba ang naririnig ko? Gwapo pero hindi mo type? Huwag mo nang isipin na stepbrother mo siya. Hindi naman kayo magkadugo kaya okay lang na magka-crush ka sa kanya. Huwag mo nang pigilan. Mahabang litanya ni Leslie. Ito talagang babaeng to pagdating sa lalaki ang bilis mag-isip. Yak! Ako magkaka-crush dyan. Maghunos dili ka nga. Basta naasar ako sa kanya. Wika ko kay Leslie. Naku, mukhang tinamaan ka kay Pogi. Pangaasar pa nito sa akin. Hoy, anong Pogi-Pogi? Kung ano-ano ang pinag-uusapan nyo ay kababata nyo pa. Putol naman ang ina ni Leslie. Mama naman no, panira ng usapan. Sagot naman ni Leslie. Magsaing ka muna bago ka makipagtsikahan kay Monica. Diyos ko ka naman Leslie. Kailangan pa bang paulit-ulit sabihin sa'yo na magsaing ka? Oo na ito na oh. Uy, sige Monica, puntahan mo na si Pogi. Tumangulang ako sa kanya bago umuwi na rin. Naabutan kong nag-uusap si Papa, Tita Myla at si Miguel. Pagkakita sa akin ni Papa ay tinawag niya ako. Anak, nakilala mo naman na siguro itong si Miguel. Napatingin ako kay Miguel. Ah, opo Papa. Kilala ko na po siya. Sagot ko saka pa simpleng umirap kay Miguel. Nakangiti na naman kasi ang loko sa akin. Mabuti naman. Dito kasi siya magbabakasyon. Galing kasi siya sa abroad. Gusto daw makilala ang bagong pamilya ng mama niya. Ah, sige po Papa, walang problema. Wika ko na lang. Pagkatapos nun ay nagpaalam na ako at pumasok na sa aking kwarto. Kinagabihan ay nakahiga lang ako sa aking kama at nagfe-Facebook. Hanggang sa dalawin na ako ng antok at tuluyan ng nakatulog. Pagkagising ko kinabukasan ay agad akong nagtungo sa banyo para maghilamos. Ngunit bubuksan ko pa lang ang pintuan ng CR ay agad namang bumukas yun. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi lang dahil sa biglang pagbukas ng pinto, kundi dahil sa taong nagbukas nun. Si Miguel. Nakatapis lang ito ng tuwalya kaya kitang-kita niya ang matipunong katawan nito.
Agad dumapo ang mata niya sa nakatapis na tuwalya. Napalunok siya at para bang hinihintay niya na malaglag yun at makita ang iniisip na laman nun. Hindi lalabas yan kung tititigan mo lang. Napalingon ako kay Miguel na magsalita ito. Namula ang mukha ko sa narinig, ngunit hindi pa rin nagsalita. Teka, gusto mo bang samahan kita dito sa banyo? Napakunot ako sa sinabi niya. Bakit naman ako magpapasama sa'yo? Mataray kong tanong. Wala. Baka lang naman gusto mo. Kung ayaw mo naman, pwede bang lumihis ka na para makalabas na ako? Nakangising wika nito sa akin. Saka lang ako natauhan nang makita ko ang nakakaasar niyang ekspresyon. Bastos. Singhal ko sa kanya saka umalis sa tapat ng pintuan. Oh, nagagalit ka na naman. Kaaga-aga high blood ka agad. Preskong wika nito. Sinamaan ko siya ng tingin. Sino ba namang hindi maha-high blood pag ikaw ang bubungad sa umaga ko? Sabi ko na lang sa aking sarili. Alam mo Ate Monica, uso ang kumatok sa pintuan. Pangaasar pa nito sa akin. Ate, ang kapal talaga. 7 years nga ang tanda niya sa akin. Palibhasa isip bata. Halos umusok ang ilong ko sa sobrang pagkainis. Nang tuluyan itong makaalis, ay saka lang siya pumasok sa banyo. Pasipul-sipul pa ang damuho habang naglalakad. Grabe ang lalaking yun. Wala atang ibang gustong gawin kundi sirain ang araw ko. Sa eskwelahan, walang ginawa si Leslie kundi tanungin sa akin si Miguel. Kaya naman mas lalo akong nabad trip. Monica, kumusta si Pogi? Nakausap mo na ba? Tanong nito sa akin. At bakit ko naman kakausapin yun, Aber? Bakit hindi, girl? Kung ako sa'yo, makipaglapit ka sa kanya. Sayang ang pagkakataon. Kala ko ba gusto mo nang magkajowa? Yak, ayoko nga. Anak kaya siya ni Tita Myla. Tsaka alam mo ba, malaki ang agwat ng edad namin. Medyo napalakas ang boses ko. Uy, hindi mo naman totoong nanay si Tita Myla. Tsaka hello. Di ba ganun yung mga type mo? Yung mga matured na lalaki? Ayoko. Maiksing sagot ko sa kanya. Bakit ganyan ka kay Miguel? Dati pag nakakakita ka ng gwapo, excited kang magkwento sa akin. Iba na yata yan ah. Mukhang tinamaan ka yata kay Miguel. Pangaasar pa nito sa akin. Pwede ba Leslie? Tigilan mo nga ako. Ayokong marinig ang pangalan ng lalaking yun. Nasisira ang araw ko. Naiirit akong wika. Pero imbis na tumahimik ito ay mas lalo pa ako nitong inasar. Pagsapit ng hapon, magkasabay kaming naglakad pa uwi ni Leslie. 7 minutes lang kasi ang school mula sa bahay namin kaya naglalakad lang kami tuwing papasok at uuwi. Pagdating ko sa bahay, ay inabutan ko si Miguel na nakaupo sa teres. Napakunot ang noo ko nang ngitian niya ako at alukan ng pagkain. Pero wala doon ang atensyon ko, kundi nasa pawisan nitong katawan. Parang slow motion pa nitong kinuha ang towel na nasa balikat nito at ipinunas sa katawan. Nang bumalik ang mata ko sa mukha ni Miguel, ay namula ng husto ang mukha ko dahil pilyo itong nakatingin sa akin. Mababakas sa mukha nito ang pagkaaliw. Halika, merienda tayo. Nakangising wika nito sa akin. Ayoko, nakakawalang ganang kumain. Sagot ko sabay irap sa kanya at saka naglakad papasok sa bahay. Bakit naman Ate Monica? Sa bagay, mukhang nabusog naman na yung mga mata mo sa pagpiesta sa katawan ko. Napahinto ako sa sinabi ni Miguel. Excuse me, ang kapal naman ng mukha mo. Pakiramdam ko ay pulang-pula na ang mukha ko dahil sa pagkainis.
Oh, easy ka lang Ate Monica. Kung ayaw mo, wala namang problema dun. Huwag kang nagagalit agad. Nakangiti pa rin ang damuho. Sino ba namang hindi mag-iinit ang ulo kung kararating mo lang galing school ay inaasar niya na ako? Ewan ko sa'yo. Singhal ko sa kanya saka mabilis na nagtungo sa kwarto at nagbihis. Pagkatapos nun ay lumabas ako para puntahan si Leslie. Wala na si Miguel sa teres kaya nakahinga ako ng maluwag. Nagtuloy na ako kila Leslie pero hindi pa ako nakakalapit ay nakita ko na itong may kausap. Peste naman. Anong ginagawa ng asungot kong stepbrother at kausap si Leslie? Hindi na sana ako tutuloy. Pero tatalikod pa lang sana ako ay pinaghumiyawan na ni Leslie ang pangalan ko. Monica! Monica, halika dito! Hiyaw ni Leslie sa akin. Hindi ko sana ito papansinin pero patuloy ito sa pagtili kaya wala na akong nagawa kundi puntahan siya. Inirapan ko pa si Miguel na nakangiti sa akin bago ako naupo sa tabi ni Leslie. Monica, alam mo, hindi lang pala gwapo ang stepbrother mo. Ang bait pa. Biruin mo, nilibre ako. Kwento sa akin ni Leslie. Napakaingay talaga nito. Wala yun Leslie, maliit na bagay. Napairap ako sa sagot ni Miguel. Napakayabang talaga. Hoy Monica, bakit ang tahimik mo? Pangungulit sa akin ni Leslie. Ano namang sasabihin ko? Kayong dalawa na lang ang mag-usap. Masungit kong wika kay Leslie. Ikaw naman Monica, nagseselos ka na agad. Nakipagkilala lang naman ako sa stepbrother mo. Pinanlakihan ko ng mata si Leslie. Nakakaasar din talaga ito minsan kung ano-ano ang lumalabas sa bibig. What? Bakit naman ako magsiselos? Nanlalaki ang mga mata kong tanong sa kanya. O Leslie, hinay-hinay lang at baka ma-high blood yung kaibigan mo. Laging mainit ang ulo niyan. Pinaglihi yata sa sama ng loob. Tumawa naman ng malakas si Leslie sa sinabi ni Miguel. Totoo din Kuya Miguel. Ewan ko nga ba dito sa best friend ko kung bakit nitong nakaraang araw ay laging mainit ang ulo. Sagot naman ni Leslie. Pwede ba tigilan niyo akong dalawa? Naiinis kong wika. Natatawang sumenyas si Leslie kay Miguel na parang sinisiper ang bibig. Maya-maya ay nagpaalam na si Miguel. Hay, mabuti pa nga para makalanghap naman ako ng sariwang hangin. Sagot ko na siniko naman ako ni Leslie. Ngumiti na lang si Miguel bago umalis. Ikaw naman napaka-harsh mo kay Kuya Miguel. Ang bait-bait nung tao eh. Excuse me? Mabait? Eh lagi nga akong inaasar nun eh. Paano bang pangaasar ang ginagawa sa'yo? Sige nga sabihin mo. Tanong naman sa akin ni Leslie. Nag-isip ako ng isasagot. Nang tingnan ko si Leslie ay naghihintay lang ito ng sasabihin ko. Oh, ano na girl? Naiinip nitong tanong sa akin. Paano nga ba niya ako inaasar? Actually, wala akong maisip. Hindi naman kasi talaga ako inaasar ni Miguel. Hindi ko nga maintindihan ang sarili ko kung bakit makita ko lang siya ay naasar na ako. Pero syempre, hindi ko aaminin na ako ang may problema. Basta. Naasar ako pag nakikita ko ang mukha niya. Lagi na lang akong hiningitian. Sagot ko sa kanya. Seryoso ka ba? Tanong ni Leslie sa akin. Oo, bakit ba? Tanong ko naman sa kanya. Iba na yan girl. Alam mo, may kasabihan na the more you hate, the more you love. Kaya mag-isip-isip ka kung bakit isang ngiti pa lang sa'yo ni Miguel, nalalaglag na yung panty mo. Pang-asar pa nito sa akin. Leslie, nakakadiri ka talaga. Tinawanan lang ako ni Leslie. Oh, namumula ka na girl. Uy, in denial pa si best friend. Hay nako, ewan ko sa'yo.
Sige, alis na ako at may gagawin pa pala ako. Sagot ko sa kanya. Naku, na-miss mo naman agad si Kuya Miguel at gusto mo agad hanapin. Sinamaan ko lang ng tingin si Leslie. Lumipas ang mga araw, patuloy pa rin si Monica sa pagsusungit kay Miguel. Hindi niya alam kung bakit mainit ang dugo niya sa lalaki. Siguro dahil sa hindi maganda ang una nilang pagkikita. Isang araw, 3 days bago ang graduation niya, habang kumakain ng umagahan, nagpaalam ako kay Papa na pupunta ako sa mall para bumili ng mga gagamitin ko para sa graduation. Pinayagan naman ako ni Papa. Kaya lang nagpresenta si Tita Myla na samahan ako ni Miguel dahil may motor naman ito. At dahil nahihiya akong tumanggi ay hindi na lang ako kumibo. Nakita ko naman si Miguel na nakangiti lang sa akin, kaya pasimple ko siyang inirapan. Mga 8:30 ng umaga kami umalis. Naiilang pa ako na sumakay sa scooter niya. Makita ko nga lang ang mukha niya ay nasisira na ang araw ko. Tapos magkakadikit pa kami. Hay, bad trip talaga. Pero no choice ako kaya sumakay na ako. Mahigpit ang kapit ko sa likod ng scooter. Pero parang nananadya si Miguel dahil biglang bumilis ang takbo ng motor. Sa takot ko ay napakapit ako ng mahigpit sa bewang niya. Ano ka ba? Magdahan-dahan ka naman. Sigaw ko pero parang wala naman itong narinig. Siguro dahil sa helmet nitong suot. Pagdating sa mall ay mabilis akong bumaba sa motor niya at saka ko siya inirapan. Nakasunod lang sa akin si Miguel. Para lang akong jowa niya na nagtatampo dahil hindi ko siya pinapansin. Paminsan-minsan ay nililingon ko siya dahil baka wala na ito sa likod niya. At pag nakikita ko naman siya, muli itong ngingiti sa akin at irap naman ang isusukli ko. Pero in fairness, kahit saan ako pumunta ay hindi naman ito nagrereklamo. Nang mabili ko na ang mga kailangan ko ay nagyaya na akong umuwi. Kain na muna tayo, Monica. Yaya ni Miguel sa akin. Huwag na, umuwi na tayo. Masungit kong wika. Gutom na rin kasi ako, Monica. Tignan mo oh, mag-aalas 12 na. Wala na akong nagawa kahit ayaw ko. Nilibre niya ako. At pagkatapos naming kumain ay umuwi na kami. Habang nagbiyahe, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan kaya sumilong muna kami sa waiting shed. Ayan, inabutan tuloy tayo ng ulan. Kumain pa kasi tayo eh. Reklamo ko naman. Malay ko bang uulan pala? Sagot naman ni Miguel kaya mas lalo akong naasar. Habang naghihintay na tumila ang ulan, niyakap ko ang aking sarili dahil giniginaw ako. Maya-maya, nakita kong hinubad ni Miguel ang jacket na suot. Giniginaw ka ba? O ito isuot mo. Inabot niya sa akin yung jacket pero hindi ko siya pinansin. Isuot mo na kasi. Sige ka, lalagnatin ka pag tiniis mo ang ginaw. Inilapit niya sa akin yung jacket niya. Pwede ba? Ayoko ngang mag-jacket, okay? Singhal ko sa kanya at inirapan pa. Kung ayaw mo, sabihin mo nang maayos. Hindi yung lagi kang nakasinghal sa akin. Ikaw na nga tong tinutulungan, ikaw pa tong galit. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko sa'yo at ang init ng dugo mo sa akin. Galit na wika ni Miguel sa akin, saka hindi na nagsalita pa. Hindi ako nakapagsalita dahil nasapul ako sa mga sinabi niya. Totoo naman na simula nang dumating si Miguel, wala na siyang ginawa kundi sungitan ito. Kahit ang gusto lang naman ito ay tulungan siya o di kaya ay makipaglapit sa kanya. Hanggang sa tumila ang ulan at umuwi kami ay wala kaming kibuan. Kinagabihan, nagkulong ako sa kwarto at hindi lumabas. Dahil masama ang pakiramdam ko. Nakailang tawag sa akin si Tita Myla para kumain. Pero sinabi ko na lang na ayaw kong kumain, kaya hindi na ako kinulit pa nito. Pero ang totoo, nakokonsensya siya at nahihiya. Hindi niya alam na sumosobra na siya sa pagsusungit kay Miguel.
Kahit wala naman itong ginagawang masama sa kanya, pinapakitaan niya pa rin ang stepbrother niya ng hindi maganda. Lalo na pag nakatalikod ang ama niya at si Tita Myla. Kung malaman pa ni Tita Myla ang mga ginagawa ko ay nakakahiya pa. At siguradong magagalit ang papa niya sa kanya. Sa tagal niyang nakahiga, hindi man lang siya dinalaw ng antok. Idagdag pa na masama ang pakiramdam niya. Mga 11:00 ng gabi ay naisipan niyang bumangon para uminom ng gamot. Naghanap siya ng paracetamol sa lalagyan ng mga gamot, pagkatapos ay nagtungo na ng kusina. Papasok pa lang siya sa kusina, ay bigla siyang nahilo at na out of balance, at matutumba na sana siya, pero may biglang sumalo sa kanya. Nang tingnan niya kung sino yun ay si Miguel pala. Inalalayan ako nito at pinaupo sa sofa. Mainit ka. Uminom ka na ba ng gamot? Seryosong tanong nito sa akin. Iinom pa lang sana ako. Sagot ko naman at ipinakita ang hawak kong gamot. Sige, kukuha lang ako ng tubig. Paalam ni Miguel. Pagbalik nito ay may hawak na itong isang basong tubig. Matapos kong inumin ng gamot, ay nagpasalamat ako sa kanya takmang tatayo na sana. Pero nanghihina pa rin ang tuhod ko kaya napahawak ako kay Miguel. Nagkalapit tuloy ang mga mukha namin. Parang tumigil ang mundo ng mga oras na yun. Nakatitig lang kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip ni Miguel. Pero kakaiba yung paraan ng pagtitig niya. Hanggang sa ito na mismo ang nag-iwas ng tingin. Inalalayan ako nito at inihatid ako sa kwarto. Salamat. Nahihiya akong wika. Sinabi ko na kasi sa'yo na mag-jacket ka. Ayan tuloy, nagkasakit ka pa. Wika nito sa akin. Hindi naman ako nakakibo sa sinabi niya. Sorry nga pala kung napagtaasan kita ng boses kanina. Hindi ko inaasahan ang paghingi ni Miguel ng tawad. Lalo tuloy akong nag-guilty. Ako na nga ang may kasalanan, tapos sa akin pa nagsosorry. Sa puntong yon ay naglakas na ako ng loob na kausapin na rin siya. Kuya Miguel, wala kang dapat ihingi ng sorry. Kasalanan ko naman talaga kaya ako dapat ang humingi ng tawad. Sorry sa mga pagsusungit ko sa'yo. Sinsero kong wika sa kanya. Doon ay muli kong nasilayan ang ngiti niya na umabot hanggang mata. Mabait talaga si Miguel dahil pinatawad siya ng stepbrother niya. Hayaan mo na yun. Sige, magpahinga ka na para makabawi ka ng lakas bago ang graduation mo. Nginitian ko lang siya at tinanguan. After nun ay lumabas na siya ng aking kwarto. Simula nun ay naging maayos na ang pakikitungo niya kay Miguel. Sa paglipas ng araw ay lalo silang naging malapit sa isa't isa. Lalo pa't lagi silang magkasama dahil walang pasok. Mabait kasi at maalalahanin si Miguel. Hanggang isang araw ay namalayan na lang niya na unti-unti nang nahulog ang loob niya sa kanyang stepbrother. 10:00 ng gabi, nasa plaza kami ni Leslie at nanonood ng basketball. Malapit na kasi ang fiesta kaya may paliga. Kasama namin ni Leslie ang pinsan niya na kaedad lang namin, si Aljon. Uy, maiwan ko muna kayo dyan ni Aljon ha. Iihi lang ako dyan sa tabi-tabi. Wika ni Leslie. Sira. Dun sa tabi ng barangay hall merong CR. Sagot ko naman kay Leslie pero malayo na ito. Loka-loka talaga yung pinsan mo. Biro ko kay Aljon, kaya natawa naman ito. Napalingon ako sa court nang biglang may naghiyawan. Last quarter na kasi kaya mainit na ang laban. Hindi ko din maiwasang humiyaw paminsan-minsan. Maya-maya ay biglang may pumwesto sa gitna namin ni Aljon. Nang tingnan ko kung sino yon ay si Miguel pala. Seryoso ang mukha nito. Oh, Kuya Miguel, ano ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Sinusundo ka.
Sagot nito na hindi man lang ako tinignan. Ha? Bakit naman? Nagtataka kong tanong sa kanya. Pinapauwi ka na ni Tito. Bakit naman daw nagpaalam naman ako sa kanya? Kasi, tapos na yung basketball. Kaya ano pang gagawin mo dito? Doon ko lang napansin na tapos na pala yung basketball. Hindi ka naman kasi nanonood. Nakikipag-date ka lang. Wika ni Miguel sa akin. Ha? Kanino naman ako nakikipag-date? Naguguluhan kong tanong. Hay nako Monica, sinusundo ka na ni Kuya Miguel. Wika ni Leslie na dumating na pala. Nagje-jelly. Bulong pa nito sa akin. Napatingin lang ako kay Leslie habang nakakunot ang noo. Ano? Tanong ko sa kanya. Sige na. Total tapos naman na yung pinapanood natin. Sumama ka na kay Kuya Miguel. Pinagtulakan pa ako ni Leslie kay Miguel. Hinawakan naman ni Miguel ang kamay ko at hinila na ako. Wala na akong nagawa kundi sumama na sa kanya pa uwi. Naglakad kami dahil wala siyang dalang scooter. Pareho kaming tahimik na naglalakad habang hawak-hawak niya lang ang kamay ko. Oo, tahimik lang ako pero yung dibdib ko parang sasabog na sa sobrang kilig na nararamdaman. Nang nasa tapat na kami ng bahay namin, akmang babawiin ko na yung kamay ko pero hinila yun ni Miguel kaya napayakap ako sa kanya. Grabe, ang sarap sa pakiramdam na mapalapit ng husto sa kanya. Maya-maya pa ay dahan-dahan akong lumayo sa kanya. Monica, wika ni Miguel habang nakatitig sa mga mata ko. Nakipagtitigan din ako sa kanya. Ang ganda mo Monica. Maya-maya ay wika ni Miguel sa akin. Kinilig naman ako nang sabihin niya yun. Hindi nagtagal, bumaba ang tingin niya sa aking labi. Maging ako ay sa labi niya rin nakatingin. Napakagat labi ako dahil parang ang sarap halikan ng mga labi niya. Ewan ko ba pero nakaramdam ako ng matinding uhaw. Nang unti-unting lumapit ang mukha ng stepbrother ko sa akin, ay mariin akong napapikit. Naghintay ako sa gagawin niya. Ngunit bigla akong napamulat nang hawakan niya ang braso ko at narinig ko ang mahina niyang mura. Kasabay nun ay may mga kabataang naglalakad sa kalsada. Monica, tara na sa loob. Sabi ni Miguel sa akin. Namula ng husto ang muka ko dahil sa sobrang kahihiyan. Bigla akong hinila ang braso ko na hawak niya. Kaya kong maglakad mag-isa. Masungit kong wika sa kanya. Binilisan ko ang paglalakad ko, kaya nasa likuran ko siya. Ramdam kong pinagmamasdan niya ako habang naglalakad. Pero hindi ko na ininteres na lingunin pa siya dahil ayokong makita ang pagmumukha niya. Nang makapasok kami sa bahay ay mabilis akong nagtungo sa aking kwarto. Ngunit hindi ko pa man nabubuksan ang pinto ay hinila na ako ni Miguel. Bakit ba? Anong kailangan mo sa akin? Singhal ko sa kanya. Pwede bang wag kang maingay dahil baka magising si Mama at Tito? Wika nito habang nakangiti. Halatang aliw na aliw ang mga mata nito. Tuwang-tuwa sa itsura ko kanina habang hinihintay kong halikan niya ako. Ano ba kasi yun? Masungit kong tanong sa kanya. Baka kasi hindi ako makatulog. Napakunot ang noo ko. Ano naman sa akin kung hindi ka makatulog? Problema ko pa? Sagot ko sa kanya. Aba, malaking kasalanan mo yun kung hindi ako makatulog. At bakit ako ang may kasalanan? Naasar kong tanong sa kanya. Halos umusok na ang bunbunan ko sa inis dahil nakangiti lang ito at hindi sumasagot. Ewan ko sa'yo. Tatalikuran ko na sana siya pero mabilis siyang lumapit sa akin at hinapit ako sa bewang. Ngayon ay seryoso na itong nakatingin sa akin. Maya-maya pa ay dinampi niya ang kanyang daliri sa labi ko. Kasalanan mo talaga. Kasi hindi ako makakatulog pag hindi ko pa natikman to. Bulong niya sa akin. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi na ako nakagalaw. Hanggang sa tuluyan niya na akong hinalikan.
Kung kanina ay nakapikit ako habang naghihintay ng halik niya, ngayon ay nakabukas ang mga mata ko sa gulat. Napapikit lang ako nang sa wakas ay tumugon ako sa halik ng aking stepbrother. Noong una ay maingat pa si Miguel, pero hindi nagtagal ay naging mapusok ang mga kilos niya. Kahit bago sa akin ang nangyayari, ay nagugustuhan ko ang ginagawa sa akin ni Miguel. Noong mga oras na yon ay wala akong ibang gusto kundi hayaan lang si Miguel sa gusto niyang mangyari. Namalayan ko na lang na nakapasok na kami sa aking kwarto. At doon, tuluyan ko nang ipinagkaloob ang sarili ko kay Miguel. Hindi naman ako nagsisisi dahil maingat naman si Miguel sa akin. Lalo na nang makita niya ang luha na tumulo sa mga mata ko. Ilang beses siyang huminto at parati akong tinatanong kung itutuloy pa ba niya. Siyempre sinabi ko sa kanya na huwag siyang hihinto. Gusto ko ang pakiramdam na kasama ko si Miguel. Lalong-lalo na nung mga oras na yon na nadadama ko ang init ng kanyang katawan. Hindi nagtagal ay pareho na kaming nagsasayaw ni Miguel. Pigil ang mga ingay namin dahil baka may makarinig sa amin. Pero sapat na sa amin ang mga mahinang daing at bulong namin sa isa't isa. Bago kami matapos, ay ipinagtapat sa akin ni Miguel na mahal niya ako. Naiyak ako sa sobrang saya nang narinig ko yun kay Miguel. Dahil pareho kami nang nararamdaman. Siyempre sinabi ko rin na mahal ko rin siya. Magkayakap kaming nakatulog sa kama ko. At hindi ko na namalayan kung anong oras niya ako iniwan sa aking kwarto. Sa mga sumunod na araw, walang paglagyan ng sayang nararamdaman ko. Araw-araw ay pinaparamdam sa akin ni Miguel ang pagmamahal niya. Napagkasunduan namin ni Miguel na gawing sikreto ang aming relasyon. Napag-usapan namin na tatapusin ko muna ang aking pag-aaral at pag nakagraduate na ako ng college ay saka namin ipapaalam ang aming relasyon. Pero hindi naging hadlang yun para magawa namin ang aming gusto. Kapag hindi nakaharap sila Papa at Tita Myla, pasimple akong niyayakap ni Miguel o kaya naman ay hinahalikan. Tuwing gabi naman pagtulog na sila, pumapasok si Miguel sa kwarto ko. At doon, walang sawa kaming nagtatampisaw sa kama. Hindi ko na alam kung ilang beses kong naipagkaloob ang sarili ko kay Miguel. Minsan nga ako na mismo ang pumupunta sa kwarto ni Miguel para ibigay ang sarili ko sa kanya. Aaminin ko na hinahanap-hanap ko na ang bagay na yun. Totoo pala na ang kaligayahan ay may kasunod na kalungkutan. Ang akala ko, wala nang katapusan ng sayang aking nararamdaman. Ngunit ang hindi ko alam, ang sayang yun ay hiram lang pala at babawiin din agad. 2 linggo na lang ay pasukan na. Napansin kong parang may kakaiba kay Miguel. Madalas ay tulala siya at parang laging may malalim na iniisip. Pag tinatanong ko naman siya, puros wala ang sagot niya sa akin. Yayakapin lang ako o di kaya ay ngingitian. Pero pansin ko naman na kahit nakangiti siya ay parang malungkot yung mga mata niya. Linggo, kinabukasan ay pasukan na. Nakita ko si Tita Myla at Miguel na seryosong nag-uusap. Parang iritable pa si Tita Myla na pinagsasabihan si Miguel. Balak ko sanang makinig, pero habang lumalapit ako ay napalingon naman sa gawi ko si Miguel. Nakita kong nataranta ito at parang pinahinto sa pagsasalita si Tita Myla. Monica, wika ni Miguel, kaya napahinto si Tita Myla sa pagsasalita. Seryosong tinignan lang ni Tita si Miguel pagkatapos ay umalis na. Anong pinag-uusapan niyo ni Tita? Tanong ko kay Miguel. Wala yun. Tinanong niya lang ako kung kailan ko balak bumalik sa abroad. Babalik ka? Tanong ko naman sa kanya. Para tuloy bigla akong nalungkot sa aking nalaman. Hindi pa sigurado yun kaya wag ka nang malungkot. Nakangiting wika sa akin ni Miguel, saka ako hinalikan sa labi. Uy, ano ka ba? Baka makita tayo ni Tita. Mabuti pa nga para malaman na nila. Sagot ni Miguel, kaya nanlaki naman ang mga mata ko.
Seryoso ka? Tanong ko naman sa kanya. Ikaw naman masyadong seryoso. Nagbibiro lang po ako, Ate Monica. Wika ni Miguel kaya nakahinga ako ng maluwag. Hindi pa kasi ako ready na ipaalam kila Papa at Tita Myla ang relasyon namin ni Miguel. Maya-maya pa ay niyakap siya nito ng mahigpit. Uy, ano ka ba? Nasa kusina lang si Tita. Pigil ko kay Miguel, pero sa totoo lang ay gustong-gusto ko yung pagyakap niya sa akin. Maya-maya pa ay hinila niya ako. Teka, saan ba tayo pupunta? Tanong ko kay Miguel. Hindi niya ako sinagot at nagdire-diretso lang siya hanggang sa makarating kami sa kwarto ko. Inilak niya ang pinto at saka ako sabik na sinunggaban. Agad naman ako nakaramdam ng kakaibang init. Paminsan-minsan lang kasi ginagawa ni Miguel to. Sobra ang pag-iingat namin dahil ayaw naming may makaalam ng relasyon namin. Pero ngayon, eto at gusto niya akong angkinin kahit nasa bahay lang si Tita at Papa. Seryoso ka, babe? Tanong ko habang namumungay ang mga mata ko. Hindi na ito sumagot at nagpakabisi na lang sa gustong gawin sa akin. Ilang saglit pa ay kapwa na kami hinihingal na nakahiga sa kama habang magkayakap. Babe, what if umamin na tayo sa relasyon natin? Nagulat ako sa sinabi ni Miguel. Babe naman, di ba napag-usapan na natin to? Hindi pa ako handa. Siguradong magagalit sa akin si Papa. Tsaka paano kung hindi nila matanggap? Tapos paghiwalayin nila tayo. Natatakot talaga ako, babe. Sagot ko sa kanya. Hindi naman kita pababayaan, babe. Handa akong ipaglaban ka. Kinakabahan na talaga ako sa mga sinasabi ni Miguel. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nagkakaganito. Please babe, intindihin mo ko. Gusto ko munang makapagtapos bago ako umamin kila Papa. Promise pag nakagraduate na ako, sabay nating sasabihin sa kanila. Pangungumbinsi ko sa kanya. Pero hindi na ito sumagot. Parang ang lalim ng iniisip ni Miguel. Babe, may problema ka ba? Pwede mong sabihin sa akin para gumaan ang pakiramdam mo. Malay mo matulungan kita. Sabi ko sa kanya, pero maya-maya lang ay niyakap siya nito. Wala naman, babe. Mahal na mahal lang talaga kita. Wika ni Miguel sa akin. Mahal na mahal din kita, babe. Wika ko at saka niyakap siya ng mahigpit. Ilang minuto din kaming magkayakap bago kami nagpasyang magbihis na. Nauna nang lumabas si Miguel ng kwarto ko at sumunod na lang ako sa kanya. Lunes ng umaga, maaga akong gumayak. Bago ako lumabas ng bahay ay hinanap ko si Miguel pero hindi ko siya nakita. Tatanungin ko sana si Tita Myla pero bigla namang dumating si Leslie. Hoy girl, mamaya mo na hanapin niyang my loves mo. Hindi naman mawawala yan eh. Papasok lang tayo, uuwi din. Nilapitan ko siya at tinakpan ng bibig. Ikaw talaga kahit kailan yung bibig mo. Sermon ko kay Leslie. Siya lang kasi ang nakakaalam ng relasyon namin ni Miguel. Oo na. Halika na at nakapara na ako ng tricycle. Wala na akong nagawa kundi tuluyan ng lumabas. Hindi man lang siya nakapagpaalam kay Miguel bago pumasok. Pero sabi nga ni Leslie, magkikita naman kami pag uwi ko. Ngunit pag uwi ko ay wala na akong inabutang Miguel. Sabi ni Tita Myla, madaling araw pa lang ay umalis na ito. Hindi naman sinabi ni Tita Myla kung bakit umalis si Miguel. At wala rin naman akong lakas ng loob na magtanong. Feeling ko kasi ay ayaw ding sabihin ni Tita Myla ang dahilan. At isa pa, wala namang alam si Tita sa relasyon namin ni Miguel. Kaya hindi nito kailangang magkwento sa akin. Noong una, wala siyang ginawa kundi ang magmukmuk at umiyak.
Hanggang sa unti-unting napalitan ng galit ang nararamdaman niya kay Miguel. Pakiramdam niya ay niloko lang siya at ginamit ng lalaki. Mabuti na lang ay karamay niya si Leslie sa lahat ng pinagdadaanan niya. Ito lang din naman kasi ang may alam sa relasyon nila ni Miguel. Sa paglipas ng araw, unti-unti siyang nakaahon sa sakit na iniwan ni Miguel sa kanya. Hanggang sa pagkalipas ng isang buwan ay nagpakita sa kanya si Miguel. Papauwi na sila ni Leslie noon galing school. Pasakay na sana sila ng tricycle nang hawakan ni Miguel ang kamay niya. Noong una, nagulat pa siya sa itsura ni Miguel. Tumanda kasi ang itsura nito. Gusto nitong makipag-usap sa kanya para daw matahimik na rin ang kalooban nito. Okay ka lang, best? Tanong ni Leslie kay Monica. Tumangulang ang dalaga at nagpaiwan na kay Leslie. I'm sorry, Monica. Alam kong hindi ka maniniwala sa sasabihin ko pero minahal kita. At mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Wika ni Miguel kay Monica. Pero walang emosyon na tiningnan lang ng dalaga si Miguel. Naiintindihan ko namang galit ka sa akin. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero gusto ko sanang magpaliwanag, Monica. Patuloy ni Miguel. Nagkibit-balikat lang si Monica at akmang tatalikuran na ang lalaki. Pero hinawakan siya sa kamay ni Miguel. Ano ba? Wag mo nga akong hahawakan. Singhal ni Monica kay Miguel. Please naman, Monica. Hindi ko naman pinipilit na maniwala ka. Pero sana pakinggan mo naman ako. Nakita naman ni Monica ang labis na pagsusumamo ni Miguel. Kaya wala na siyang nagawa kundi pakinggan ng lalaki. At doon niya nalaman ang dahilan kung bakit ito umalis ng walang paalam. Nakausap daw ni Miguel ang kanyang ex-girlfriend at sinabing nagdadalang tao ito. At sinabi nitong gusto nitong magkabalikan sila at panagutan niya ito. Nahirapan daw si Miguel sa desisyon pero nang sabihin nito sa ina ang nangyari ay pinayuhan daw ito ni Tita Myla na makipagbalikan sa ex-girlfriend niya. At dahil hindi daw kaya ni Miguel na umalis at magpaalam sa kanya, mas pinili daw nito na umalis ng walang paalam dahil baka magbago pa ang isip ni Miguel pag makita akong umiiyak. Mahal pa rin daw siya ni Miguel. Pero tanggap na daw nito na hindi sila para sa isa't isa. At mas pinili daw nitong lumayo dahil ayaw nito na mahirapan lang ako dahil sa kanya. Alam daw ni Miguel na makakalimutan ko rin siya at makakahanap ako ng lalaking mas higit sa kanya. Yung akin lang at walang sabit. Siyempre nang marinig ko ang paliwanag ni Miguel, hindi agad nawala ang galit ko sa kanya. After ng confession niya ay pigil ang emosyon ko na iniwanan siya. Hanggang sa lumipas ang araw, linggo at buwan, narealize ko na lang na unti-unti ko na palang napatawad si Miguel. Hanggang sa makagraduate ako, hindi ko na malaya na nag-heal na pala ang sugat sa puso ko. Totoo nga na time heal all wounds. Pero para sa akin, depende pa rin kung nakuha mo yung sagot sa mga tanong mo. Kung bakit kanya iniwan at kung bakit na hindi pwedeng maging kayo. For me kasi, nabigyan na ako ng reason kung bakit hindi na dapat ako kumapit sa alaala ni Miguel. Kaya naman unti-unti ay nakamove on ako. Oo, minahal ko siya. At alam kong minahal niya rin ako. Pero tadhana na ang gumawa ng paraan para maghiwalay sila. Dahil hindi lahat ng nagmamahalan ay nagkakatuluyan.